Podcast siya, podcast. Ganyan ko. Para introduction para Okay na yan, okay na. Ipapost ko naman yan. introduction mo ka lang mga saan. Next! Okay na yan. issue. So, dako naman tayo sa modern issues regarding panunupil at kalayaan sa pagpapahayag. Siyempre, nandito na tayo sa modern age or may tinatawag nating internet revolution kung saan ang buhay natin nagre-revolve karamihan around sa internet. Itong video na to, ipopost nga namin sa internet para makita nyo ngayon. So, ang tanong natin, mas pinalaya ba o mas pinigil ang boses ng mga tao sa panahon ng internet? Ano sa tingin niyo? Sa panahon ngayon, nagkakaroon tayo ng social media. Doon tayo nag-upload ng ating mga gustong sabihin at gustong patunayan. Ngunit, dahil nga merong gobyerno na mga corrupt na sinusuppress ang mga kababayan natin na nagsasabi na naman ng katotohanan naman talaga. Ito yung tinatawag natin ng media blackout. Ito yung pagbablock, pag-delete ng mga posts ng mga mamamayan na pinapatunayan nila yung mga totoong nangyayari sa ating bansa. Ngunit ang mga gobyerno, dahil ayaw nila masira yung reputasyon nila, sila mismo nag-uutos na ipa-block yung mga media posts na nangyayari, mga pakalat-kalat, at sinasabi nila ito'y fake news. Pero totoo naman to at merong mga ebidensya na nagpapatunay doon sa post na yon. Tama. And then, isa din sa issue, para sa akin kasi, mas nakakapag-express nga tayo ng mga nararamdaman natin. Kaya nga nakikita mo, di ba, maraming post na, uy, ito nga pala si ganto, ang daming ginawang ganan. Tapos, uy, nakita ko nga pala si ganto, ginawa yan dito sa bayan namin. Tapos, uy, ito nga palang contractor na to, hindi inayos yung flood control. Ganun. Pero may iba kasi mga taong na manipulate ng mga kumbaga yung may mga tao talaga na hindi kaya maniwala sa mga sinasabi natin. Like, kahit totoo naman, hindi nila kaya kasi na sila, manipulate, ganun. Kaya, ang hirap din magpayag kung, oo nga, may kalayaan niya tayo ipayag yung mga damdamin natin. Ang kaso, yung mga maniniwala, diba? Ayun yung mahirap eh. May kalayaan niya tayo, pero parang wala. Kasi may mga, hindi lahat ng tao, kaya pang maniwala sa katotohanan. Kasi napuno tayo ng mga kasinungalingan na sinasabi ng lalo sa gobyerno, ganun. Kumbaga, may pangako sila, ending, yung flood control nga diba? Ang may, ikaw. Sige na, ginagawa ko habang nag-ano Sige na. So, dako naman tayo, siyempre, sa sa impact ng panunupil sa kalayaan ng pagpapahayag. So, siyempre, tanong natin ang mga sarili natin. Ayan, paano naapektuhan ang mga karaniwang mamamayan kapag nalilimitahan ang pagpapahayag? So, iba bro, sige mo. Para sa akin, kung paano tayo naapektuhan ng mga karaniwang mamamayan. Bilang isang sa mga karaniwang mamamayan, para sa akin, yung pagiging limitado natin sa pagpapayag ng ating mga damdamin, ganun. Kumbaga, parang kabawasan natin ng pag-asa sa Freedom? pagkakaroon ng Freedom? hindi. Kumbaga, yun nga, pagkakawala natin ng masyado ng freedom. Yes, may freedom tayo, pero di siya, kumbaga may limitation siya masyado. Na minsan, mas napapaunti na lang yung kalayaan at pagpapahayag ng mga damdamin natin. Kumbaga, imbis na gumaan, then masolusyonan yung gusto nating sabihin, ang ending, parang nababasura na lang. Kasi may mga taong yung mga taong mas lalo ka pang sisiraan yung kung anong sinabi mo, babalik na rin nila. Kumbaga,
papaikot-ikot nila hanggang sa malimutan ng ano. Ganun. Yun lang para sa akin. Sa'yo. Sa'yo, men. Sa'yo. Men. Back to you. Kaya muna, Wala akong maisip eh. Back to you. wala maisip. Basahin mo kasi yung tanong para ano. Ikaw, guys. Naapektuhan. Ikaw, guys. Paano naiisip mo? Wala din naiisip. Siyempre, although wala akong maisip na concrete example ngayon, ramdam naman natin yung effects ng nalilimitahan sa pag-express ng mga mamamayan. Kunyari, ang daming mga taong nagsasalita about inflation. Sabi nila na hindi maganda yung inflation na nangyayari ever since umupo si Marcos. Pero, ang nakikita mo mga Pilipino, wala na. Kung noon ang daming pinaglalaban lagi natin na hindi maganda yung ekonomiya natin kasi pataas ng pataas na inflation, tapos sasabihin ng presidente na normal lang yan, numero na yan. Kaya ang karamihan sa mga Pilipino tuloy, wala na pa kasi inflation. Mahal din ng ano, ng pag-asig baga. Oo, tinan mo. Ewan ko kung nabili pa kayo. Pag ako nabili sa Dali, napapansin ko parang umuunti yung mga nasa laman na itong mga to. Kasi naapektuhan sila lahat ng inflation. Pero ayaw nilang taasan yung presyo. So, ang ginagawa nila, nililimitahan nila yung produkto sa loob, pero same price. Para kumita sila. Pag hindi nila ginawa yun, tataas presyo, baka hindi na bumili yung mga mamamayan, di ba? So, yun yung isa sa mga pinakamatinding epekto. Tignan mo, ilang pesong $1 noon. Kung noon, before umupo si Marcos, nasa mga 55 yan. 50 pa lang? 50 yata. Mga 50? 51, 50 yata. Something like that. Pero ngayon, alam mo kung magkano? Recently, last week lang, 58 pesos na. Oo, Pagka naging 60 pesos na yan, sobrang mahal. Imagine mo, pag bibili ka ng bagay overseas, hindi lang sa US yan, nag-a-apply din yan. Kunyari, sa yen ng Japan, ganun. O kaya sa nakalimutan ko ibang currency ng mga ibang bansa eh. Pero ganun yun. Euro. Kung tumataas sa dollar ng Amerika, tataas din yan sa ibang currency ng bansa. So, ibig sabihin nun, mas humihirap ang Pilipinas. Mas mahirap umalis, kumbaga, or mas mahirap umangat galing Pilipinas. So, yun yung pinakamalaking impact talaga para sa akin. So, syempre, pag-usapan din natin, other than that, in terms of, yung impact sa atin as mamamayan, meron tayong issues na grabehan talaga, tulad ng red tagging. Naalala niyo ba yun? Nung panahon talaga ni Digong, red tagging talaga yun. Yung mga Ano ang red tagging? yung mga binibigyan ng mga fake accusation. Halimbawa, yung mga kabataan noon na nasa listahan na sinasabi drug addict daw, pero wala naman talagang patunay na nag-a-addict yung mga kabataan yun. Kaya nagkaroon ng jurisdictional killing na issue tungkol kay Duterte. Gawa doon sa batas na pinatupad niya yun. Madami ding pulis ang inabuso yung batas na yun. At kung basta-basta, halimbawa, may nakita lang silang kabataan doon, basta na lang nila papatayin. Hindi. Pwede pag mga ikutin, tingnan natin nga. Sa akin naman. Mukhang puwet yan. Para sa akin, yung sa katad nga nung red tagging, dun sa termino ni Duterte na kapag addict ka, patay ka. Then, yun nga, totoo maraming sibilyan na nadamay kasi hindi lahat ng polis kayang kontrolin ni Duterte. Ayun nga, totoo nga, inabuso nila. Kumbaga, minsan sila nagtatanim na mismo para lang may mahuli. Kasi, matik nga pag minahuli sila, May promotion kasi sila doon promotion, taas na sahod. Ayun, parang yung sabi ni Michael, tatay niya daw na biktima ng ganun. Tanim ng droga. Oo, nakulong yung tatay niya. 2 years yata, 1 taon. Ayun. Ayun lang. Ikaw lang, Kim. mo ng halimbawa, binimintangan kang NPA, mga ganun, terorista ka raw. Kumbaga parang blackmail gano'n. blackmail ka, Tapos, sinisiraan ka. Ang problema, hindi lang yon. Ang red tagging, involved yun sa killing. Kumbaga, ipapapatay ka. Na kunyari, papatayin yung journalist sa ganun.
Na kasi nilalabanan niya, kaya tinatry niya ilabas yung katotohanan. Siyempre, pag ikaw ba naman nangurakot, ayaw mo lumabas na nangurakot ka, ano gagawin mo? Patay. Susupret. Ano nga ba kahirapan? Okay. Yan. Balance of freedom and responsibility. Diretso naman tayo sa balanse ng... Kalayaan at ng responsibilidad. Sige, paano natin masusukat ang responsableng paggamit ng kalayaan sa pagpapahayag? Ang tawag doon? Sa mga pastor? Missionary? Hindi. Yung parang preach. Preach. Pwedeng preach. Bakit? Kasi peaceful. Peaceful lang yung pag-express, diba? Walang riot na nangyayari. Walang gulo. Nakatayo lang sa stage. Yung rally nga. Yung Sabi lang. Papaliwanag lang. Ganun lang, parang ganun. Speech lang. Example, yung mga karamihan sa pastor, may pag-rant yan, di ba? Simbahan. Kapag nag-ano, About sa mga ganito rin, ganun. may pusa. papayag na hindi nakakakit o Sa akin naman. nakakahamak pang iba. Cut. Siyempre, example nga natin kanina, di ba? Sabi kasi ni Adrian kanina na karapatan natin mag-rant. So sabi ko sa kanya, okay, di pipigilan kita pagka gusto ko mag-rant. Tapos sabi ko, dito ko muna kasi gusto ko mag-rant. So yun ang example sa freedom of speech. May ano pa, hindi. Pwede naman tayo mag-speech, di ba? Pag siya bang speech, in vocal lang siya. Vocal way. Hindi naman. So, pwede naman, yung iba kasi hindi siya poster. Yung iba sa atin na gusto nilang iparating yung nararamdaman nila, pero takot sila magsalita. Kaya ang ginagawa na lang nila is through poster, poster Arts. making. Grabe ka naman, Mel. Malay mo, pipi lang, di ba? Hindi, at least doon, hindi sila, Di violence. hindi violence. Kumbaga, doon lang nila ipapakita kung ano Mararamdaman ng tao kung ano Oo. yung pinapahiwatig mo ginawa Gets. nila. Pero, sige, tuloy. Sabi nga, action speaks louder. Than words. Ayun. Kaya pala Pero dun hindi sa naman lipalan nila pero yung hindi naman kanila. kailangan yung mag-riot, Oo. gulo. Parang nung maraan lang. Iba naman Manira kasi na yun eh. Iba na yun eh. Traffic- Hindi na, traffic lahat lights. naman ng tao may karapatang I think- sabihin na nakit nila. Pero hindi naman sa Traffic ano. lights, ginagano ba kayo noon? I think nasa bansa na yun. Sa Nepal Oo. kasi, ewan ko kung alam nyo, pero grabe din yung violence doon. Pero alam mo kung ano difference? Sa ano, yung mga government, yung mga corrupt yung Hindi, tinatarget. marami nila. nang sira. Marami din tindahan, may robbery din. Hindi nyo lang alam, syempre nakikita nyo lang yung nasa media. Ano yan, recorded, may nakita kasi ako na British YouTuber na nasa Nepal. Nagbablog siya doon, so nakita niya karamihan doon. Siyempre, katulad sa Pinas, ganun yung mga nangyari. Pero alam mo kung ano difference nga, tulad doon sabi ko. Ano? Ang difference is after nilang palayasin yung kanilang mga gobyerno ng mga walang kwenta sa kanilang bansa. Kasi grabe yung kurakot din nila. Parang ganito lang sa Pinas. Ang difference is sila mas banded together sila. Tapos, even though may mga nakawan din, may mga ganun, pero after nung palayasan ng mga gobyerno, nagsama-sama yung mga tao kasi na-realize nila na ano, mga duwag nga tong mga gobyerno natin. Ito naman, nag-chopper paalis ng bansa, iniwan yung asawa ng presidente. Tapos muntikan pa masunog at mamatay. Pero sinalba ng mga tao. Tapos nung nakaalis na yung mga corrupt nilang opisyal, ang ginawa nila ay ano tawag dito? Ay naglinis sila sa buong bansa nila. Tulong-tulong. Oo. Unity. Dito, Wala dito wala pa tayong unity kasi basag-basag pa ang outlook ng mga Pinoy. Hindi nila alam kung susuportahan ba si BBM o hindi ba. Kung sino susuportahan nila. Mahirap Dito talaga. kasi isa lang naman talagang kalaban natin, pero dahil nga sa grupo-grupo natin, nagkakaroon tayo ng Hindi, yun nga. Sino Sino ba kalaban natin? natin? Sino ba kalaban natin? Kalaban lang natin, kasi ang kalaban naman talaga natin is about sa corruption. Kaso meron ibang mga taong ibang pinaglalaban. OECD. Yung madali sarili din natin yung kalaban natin. Oo. Pati uso din sa atin yung mga pangta-tridor, hindi na nawala sa atin. Backstab. Saber. Ito rin, yung kaninang example ko nga pala,
sabi dito, okay, paano ba maging responsable? Imagine mo, bakit gano'n? May kailangan daw limitahan ng responsibility ang freedom of speech. Di ba, maganda nga freedom. Siyempre, katulad ng example ko kanina na, may karapatan pala ako di pwede kitang pigilan mamaya para mag-rant, gano'n. Oo. Example yon sa, meron kasi tayong speech na nakakasakit, nakaka-harm ng ibang tao. Nandun yung trabaho ng responsibility para hindi ka makasakit ng ibang tao, para hindi ka makasira ng environment o kung ano man lang. Kunyari, freedom of speech nga, nag-express ka, sinunog mo yung buong bundok para magpakita na ayaw mo sa gobyerno. Puta, anong benefit Kailangan nun? niya na idama yung mga wala namang kinalaman. Diba? Bakit mo susunugin yung bundok? Ano ka, si Adrian? Hindi ka ba? Wala. Pero ayun, kaya importante talaga na may balanse ang freedom at responsibility. Matatawag mo pa ba yun na mabuti kung nakakasakit ka na ng ibang tao, di ba? Hindi na. Nakapag-express ka nga, pero May dinamay ka May- lang. pero nasagasaan mo yung paa ni Mel, abay, kahit ako, aaray ako dun eh. Bakit talaga yun? So, yun ang Violence na yun, tol. Oh, yun ang trabaho ng responsibility sa pag-balance ng freedom. Lahat yan, in all forms of freedom, hindi lang speech. Cover na naman din. Itong dalawa. Oo. Cover. So, ayan. I-conclude na natin ang ating podcast today. Siyempre, bigyan nyo naman ng final thoughts ang ating huling katanungan. Ano ang magagawa natin bilang mamamayan para mapangalanan ang kalayaan sa pagpapahayag habang iniiwasan ang panunupil at maling gamit nito? Nga ba? Ano ang magagawa natin bilang mamamayan para mapangalagaan kalayaan sa papayag habang iniiwasan? Saban niya. Sabi niya. Ano bang best example na ito? Tingin ko. Ma'am. Sabihin ko yung ginagawa ng mga like for example yung mga nagdo-donation. Kasi, di ba? Parang doon pinapakita natin na iba tayo sa gobyerno. Kasi tayo, kusa tayo nagbibigay, tumutulong sa kapwa. Compare sa gobyerno na may kinukuha sa atin. Okay? Para naman sa akin, ang magagawa natin bilang mamamayan para mapangalagaan yung kalayaan natin bilang, yun nga, yung kumbaga wag tayo maging one-sided. Like, yun nga, kung may nasabi yung isa, alamin muna natin yung kumbaga yung kabila pang side para doon natin i-base yung nangyayari pa. Kung ano yung magiging reaction natin dyanan, kaya ba yung dapat ating gawin. So yun, wag lang tayo basta-basta maniwala sa dahil sinabi ng kaibigan mo ganan. Minsan ang tao marunong magsinungaling yan. Nasa nature ng tao yan, tol. Oo, nasa nature ng tao yan. Kaya ayun. Yun nga, sinasabi ko lang, huwag tayo maging one-sided para lahat tayo, Patas. ganun, patas. So ikaw, Para sa akin naman, oras na para tayo naman ay mamulat na kung anong nangyayari sa atin. Oras na para magkaisa. Tigil na natin yung pagkakaroon natin ng crab mentality na sisiraan natin yung isang tao para umangat tayo. Oras na din para walang kulay tayong pagbasihan. Isa lang naman ang pinaglalaban ng lahat ay yung ang katarungan para sa ating lahat sa mga ginawa ng mga corruption. So wag tayong magkaroon ng grupo-grupo dito, grupo doon, grupo ng kulay, kung sinong presidente ang gusto natin, huwag ganun. Ang piliin natin, yung taong kaya tayong paunladin, yung kayang ibalik ang golden era ng Pilipinas. Kasi madami namang pwedeng pagkuhanan ng Pilipinas. Hindi lang sa turismo, madaming mga yaman ng Pilipinas. Ngunit gine-gatekeep lang to ng mga gobyerno, kinukuha lamang sa atin, yung mga farmers naghihirap
dahil yung ibang corrupt, yung ibang mga mayayaman, yung nakakataas sa kanila, Subdivision. mababa lang yung binibigay na balik sa kanila. Yun lang ang masasabi ko. Kaya oras na para magkaisa tayo, mamulat tayong lahat. Tama na yung pag-uusga natin, tama na yung pagpapagawa natin ng fake news para protektahan yung mga dapat managot sa mga nangaapi sa ating lahat. Tama. Eh di yan, for next next election. Tatakbo kandidato. Tatakbo bilang Number president. 69 sa balota. Tatakbo, baka umupo lang yan. Ikaw naman guys. Ikaw ang Bakit? aming leader. Bakit? Anong Ikaw iyong ang leader. Anong thoughts mo? Ano nga ba ang magagawa ko bilang mamamayan? Honestly kasi, kaya lang naman tayo nahihirapan as a country kasi masyado natin iniisip sarili natin as individuals. No? Kaya rin na, wala akong pake sa mga mahihirap basta ako umangat. Ganun na. Ay, hindi ko naman problema, hindi naman ako obligadong mamigay kasi bakit ako mamimigay? Ako din naman naghihirap. Ganun na. Masyado Or natin selfish. iniisip. Oo. Masyadong selfish ang bansa natin, ng mga Pilipino. Ang ang ironic nga kasi, ang selfish natin pagdating sa kapwa Pilipino, pero pag may Amerikano, oy, batuhin, Sige, cool, bigay. oy, halika dito. lahat yan, Libre, bigay. libre lahat, libre. Kulang na lang, ibato mo na lang yung kaluluwa mo sa ibang... Kumbaga sa ibang bansa, ang Pilipinas maganda. Pero para sa atin, ang Pilipinas yung Oo. pinaka-worst. Nakalaban nila. Kasi tayo yung tunay nakakaranas ng kung ano bang meron sa Pilipinas. Kasi tayo nandito eh. Sabi ng mga foreigners, Philippines is one of the most hospitable countries there is. Pero pagdating sa mga Pilipino, pag ikaw, tutulog ka sa kalye. Pagka yung Amerikano na naging homeless, na nakawan ng passport, uy, Tulog ka man dito. dito ko muna sa hotel kasi nakakahiya naman eh. Pero pag So, sa Pinoy, Yan ang problema. Pero at the same time, hindi din naman natin pwedeng pagsabihan na ang bobobo or ang tatangan ng mga Pinoy. Kasi kaya lang naman yung ginagawa ng mga Pilipino kasi mahirap nga ang buhay sa Pilipinas. Kung hindi mahirap ang buhay sa Pilipinas, mangyayari pa ba yung ganan? Di ba malabong mangyari? Malabo. Hindi naman sa sinabing hindi, pero mas malabong mangyari. Malabong iisipin, maging selfish yung mga tao. Imagine mo kung ginagawa nga ng gobyerno ang mga promise nila. Imagine mo, walang baha, tapos walang utang ang Pilipinas, tapos ang dami natin mga magagandang building, libreng education, libreng healthcare. Posible yung mga yan. Nagagawa nga ng ibang bansa yan eh. Imagine mo kung available yan. Lahat nangyari bigla ngayon. Hindi imagine mo na lang, sobrang daming taong, mapapaisip ka na lang na kung ano. Pwede pala ganito buhay natin kung hindi kurakot ang mga gobyerno, kung hindi tayo ninanakawan, kung hindi tayo tinakbuhan ng bilyong-bilyong pera tapos nagkautang pa sa World Bank. laki na nga ng utang ng Pinas trillion na ang inaabot. Trillion naman talaga. O, naman. Tapos, Yung mga ibang foreign business nagba-back out na sa Pinas gawa nga doon sa mga corruption pati pag nanakaw at lalo na sa utang ng Pilipinas. Bumababa yung kanilang economic value. so ayan. Ang sagot ko, as a member of this country, as a citizen na napaka-selfish na bansa, ang pwede nating gawin or ang pwede kong gawin at least is try ko mang-help sa mga taong piling matulungan. Kasi we can't deny naman syempre, ibang topic na to for another time, hindi lahat ng tao willing matulungan. And even yung mga gustong matulungan, hindi nila alam na gusto nila matulungan sa ganung paraan na nararapat sa kanila. Yun lang. Tumulong ka lang sa ibang tao. Wala nang masama tumulong At yun lang po yun. Maraming salamat sa pakikinig sa aming podcast na hindi ko alam kung nakakatawa o hindi. Pero siguro, Pero lahat ng aming kasagutan dito, ayun na. Ay, yung Parang katotohanan. pawang katotohanan lamang. walang kinikilingan, walang Parang pinoprotektahan. Parang pinag-usapan lang lamang. namin yung fake news. Nagkakaroon na agad ng fake news. Don't forget to hit the subscribe button and like. Right. Like, subscribe, Thank you share. pa. Thank you. Sir. Scatter ako dito eh. Atar nga, kaya Papal daw ako dito yo. Oh, ito mo yun. Puta. Ito yun boy.
Oh. Hindi ba ako ready eh. Hindi ba ako ready eh. Hindi ba ako ready. Sama niyo sa bloopers.